mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon at muli tayo po ay nagkita-kita sa gabing ito at patuloy na pinapupurihan ang Diyos na buhay. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa panalangin ito. Panginoon, tunay nga po God, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa, maging sa mga salita mo, O God, na amin nga pong pag-aaralan sa gabing ito. Dalangin ko, O Lord, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. So sa gabing ito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, it is about no condemnation. No. So kung ating titingnan, no, napakaganda po ng sinasabi ng Panginoon. Pag sinabing no condemnation, ibig sabihin wala na pong huhusga sa iyo, sa akin, sa ating lahat. So ano po ang ibig sabihin nito? Kaya tingnan po natin sa kanyang banal na salita, and Romans chapter 8 verses 1 to 17. Yan po yung text po natin sa gabing ito. So, why there is no more condemnation? Ano nga ba ang sinasabi rito sa kanyang salita? So, umpisahan po natin in verses 1 and 2. Sabi rito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, ang mga na kay Kristo, may Kristo sa kanilang buhay, no more condemnation, wala nang huhusga sa kanila. And then, sabi po dyan sa verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. So, dito sa verses 1 and 2, dito po natin kukuhanin yung number 1 natin. Why there is no more condemnation? Because there is freedom from the law of sin and death. Yan. There is freedom. Because there is freedom, meron pong kalayaan mga kapatid sa tinatawag na batas ng kasalanan at ng kamatayan. So salamat sa ating Panginoong Jesus. Because of Him, there is no more condemnation. Magkakaroon po tayo ng kalayaan. At alam po natin na ang bawat isa sa atin ay kinakailangang maging malaya. Especially po itong tinatawag na kasalanan. Dahil alam po natin ang hantungan ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po roon as our supporting verse, tingnan po muna natin ang 1 Corinthians 15 verse 45. No, sabi diyan, so it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. So ito po yung napakaganda. Dahil ang tinatawag na last Adam ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus, na ang ibinigay niya ay life-giving spirit. Kaya kanina kung napansin po ninyo yung ating mga praises kanina, talagang how do you dance? Diba? Sabi kanina ng ating mga praise and worship leaders, no? Sabi doon, I dance in the Spirit. So, tunay po, because we need the Spirit of God. So, yun po yung napakahalaga at kinakailangang mapa sa atin, ang Espiritu ng Panginoon. Dahil kung wala po ang Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay ng bawat isa, sabi po doon sa, tingnan muna natin, Romans chapter 7 verses 19 to 25. Kasi kung ating titingnan ang mga verses na ito, no, na talagang ganito tayo pero salamat kay Lord. Dahil tunay po na may ginagawa ang Panginoong Jesus. Sabi niya, for what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Kaya minsan pala merong tug of war na nangyayari sa isang mananampalataya. Verse 20, sabi diyan, now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Yung kasalanan na naghahari.
So sabi natin kanina, there is no more condemnation because there is freedom. Meron tayong kalayaan sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. So sabi diyan, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. And verse 21, sabi doon, so I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. Kaya pala no wonder, nai-experience po natin. Yun bang talagang andun na yung talagang desire mo na maglingkod sa Panginoon pero parang merong umaagaw. No? May nangyayari pero salamat dahil tingnan po natin. Sa next verse sabi dyan, for in my inner being, I delight in God's law. Verse 23, sabi doon sa verse 23, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. So, sabi diyan sa verse 24, mga kapatid, what a rich man I am. Napakasama kong tao. Who will rescue me from this body of death? Sino nga ba yung pwedeng tumubos sa bawat isa sa atin? Salamat dahil ang sabi po dyan sa verse 25, thanks be to God. Sabi doon sa verse 25, Romans 7 verse 25 po, meron po pa po siyang karugtong. Sabi niya doon sa Romans chapter 7 verse 25, ito po yung kasagutan. Sabi doon, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Salamat dahil may Kristo, dahil may Panginoong Jesus. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself and my mind am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. Praise God. Kaya talagang kailangan ng tao sa mundong ito ang Panginoong Jesus at napakahalaga po na ang bawat isa ay magkaroon ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa buhay ng bawat isa. So, let's go back to verses, doon po sa ating text, and Romans chapter 8, let's go to verses 3 and 4. Because in that verses 3 and 4, dyan po natin makikita ang number 2. Kung bakit there is no more condemnation. Sabi po dyan, for what the law was powerless to do, and that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son, in the likeness of sinful man, to be a sin offering. Kaya po dumating ang anak ng Diyos sa mundong ito na naging katulad po natin na isang makasalanan, although He is a blameless man, no, maging sin offering. And so He condemned sin and sinful man. And verse 4, sabi po dyan, okay, sabi niya sa verse 4, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Kaya sabi nga natin kanina, napakahalaga na merong Espiritu ng Diyos. Because if we have the Spirit of God within us, sabi diyan, we can fully meet the requirements na naisin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So number 2 po natin na makikita natin dito from verses 3 and 4 is that because we live according to the Spirit. Yan. Because we live according to the Spirit. Dahil ikaw at ako ay namumuhay na ngayon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Kaya salamat because nandyan po ang Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi po doon sa Galatians 5 verses 16 to 18, okay, tingnan ulit natin. Kasi kung tutuusin po talagang ang ganda po ng salita ng Panginoon na patuloy na nagtuturo sa bawat isa sa atin. No, ang sabi niya diyan, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature.
Kaya kung hahayaan po natin na ang buhay natin ay talagang magpapasakop po sa Espiritu ng Panginoon, no? Ang sabi diyan, we will not gratify the desires of the sinful nature. Kaya napakaganda po mga kapatid. Verse 17, sabi niya ulit diyan sa verse 17, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. No? And the Spirit, what is contrary to the sinful nature. Alam natin yan, magka-opposite sila mga kapatid. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Kaya talagang nagpapatunay na nagkakaroon ng tug of war inside, no, sa isang mananampalataya. No? Pero salamat dahil sabi nga natin, kung merong Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin, gagabayan po niya tayo, tutulungan at tuturuan. And verse 18, sabi po niya, but if you are led by the Spirit, you are not under law. Kaya mahalaga na hayaan po natin na ang Espiritu ng Diyos ang siyang manahan sa buhay ng bawat isa. Another supporting verse in 1 John chapter 3 verse 24 na ang sabi diyan, those who obey His commands live in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Kaya alam natin yan. Dahil andyan po ang Espiritu ng Panginoon. So hayaan po natin na manatili po ang Espiritu ng Diyos sa buhay po nating mananampalataya dahil kailangan po natin ito mga kapatid. Okay. Let's go to verses 5 to 10 and Romans chapter 8. Basahin po natin from verses 5 to 10 at kukuhanin natin dito ang ating number 3. Sabi diyan, those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Next verse. The mind of sinful man is death. Kaya kung hindi po mababago yung klase ng kaisipan meron tayo, ay talagang ang hantungan ay kamatayan. But the mind controlled by the Spirit is life and peace. Kaya hayaan po natin na ang isipan po natin ay kontrolado ng Espiritu ng Diyos dahil ang ibibigay po nito ay buhay at kapayapaan. Verse 7. Sabi niya ulit, the sinful mind is hostile to God. So ang makasalanang kaisipan ay kaaway ng Diyos mga kapatid. It does not submit to God's law, nor can it do so. Verse 8, and then sabi niya ulit, this controlled by the sinful nature cannot please God. Alam natin yan, na pag-still pa rin na sinful nature, of course, hindi po ito nakakalugod sa mata ng Diyos. Verse 9, you, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Kaya siguraduhin mo kapatid na merong Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay mo. And verse 10, sabi niya, but if Christ is in you, your body is dead because of sin. Yet, your spirit is alive because of righteousness. Praise the Lord. So number 3 po natin, why there is no more condemnation is that because there is peace and life by the Spirit. No? Meron pong kapayapaan at buhay sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon. So ang supporting verse natin, andyan po. Galatians 5, verses 22 to 25. No? Yan, basahin natin. Sabi diyan, but the fruit of the Spirit. Kaya ang isang mananampalataya ay talagang merong pong bunga ng banal na Espiritu.
na naghahari sa kanyang buhay. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Kahit na itong arrangement nga ng fruit of the Holy Spirit, sabi nga natin, frontliner si love, nasa hulihan si self-control. Para kung si love na nasa frontliner ay magkamali, ay nandyan po si self-control. Kasi sa mundo, sabi nga nila, lovers are blind. No, na minsan kasi kadalagang tao pumapatol sa may asawa dahil nga sa mahal. Oh, pero alam po ninyo, pag ia-apply po ang fruit of the Holy Spirit, salamat kasi nandun sa hulihan si self-control. Sasabihin ni self-control, oy, love, tumigil-tigil ka nga dyan. No. So, kinakailangan talagang i-apply, kaya magkakasama po lahat ito na ini-a-apply ng isang mananampalataya. The fruit of the Holy Spirit. Verse 24, ituloy natin hanggang verse 25. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. And verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Kaya, salamat sa Panginoon dahil patuloy po niyang tinuturuan at itinutuwid ang bawat isa na tayo ay manatili at manahan at ang Espiritu ng Panginoon ang patuloy na kikilos sa buhay po natin. Okay, yan. Balik tayo sa verse 11. And Romans 8, kasi yun po yung ating text, kaya babalik-balikan po natin. We are now in verse 11. Sabi diyan, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit. Pag sinabing mortal bodies or mortal man, no? Pag sinabing mortal man, namamatay. Pag sinabing immortal, wala nang kamatayan. Pero sabi diyan, will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. So, our number 4, it is in verse 11. No, sabi diyan, because there is strength to our physical bodies. Nagbibigay siya ng kalakasan. Diba, sabi nga natin, kung nanghihina tayo, meron tayong memory verse, isn't it? I can do all things through Christ who strengthen me. Yan, dinideclare natin yan pag tayo ay napapagod. Kasi dito makikita natin na nagbibigay po siya ng kalakasan to our physical bodies. Kahit na pagod, katulad ngayon, because some of our brothers and sisters, talagang galing sila sa work, pero still pa rin. At alam po namin mga kapatid, even po yung mga kapatiran po natin dyan na naka-online po, lalo na po yung mga taga-Japan, taga-Korea, kasi kung tutuusin, advance kayo ng 1 hour, so 11 o'clock na ninyo. Pero still pa rin po, no, yung sacrifices po ng bawat isa na tuwing araw ng Wednesday, nandito po tayo sa ating Asia Midweek, praise the Lord. Because we believe na this is one way kung paano po tayo pinapalakas kahit na pagod, pero alam po natin na sa presensya ng Panginoon ay may bagong kalakasan. And 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sabi kasi diyan sa kanyang salita, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. No. Kaya talagang ang mananampalataya, ang believer na tinatawag sa mundong ito, hindi na po tayo mga kapatid. Kasabi doon, it is no longer I who live, it is already the Lord Jesus Christ. And we know that our body, it is the temple of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid,
alagaan po natin yung ating katawan. No? It is the temple of the Holy Spirit. Ephesians chapter 3 verse 16. Okay, sabi ulit dyan. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Praise God. Kaya pala no wonder, kahit na pagod tayo minsan, pero talagang nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Lalo na po, pag ang pinagkakaabalahan natin ay gawain ng Panginoon. No, kaya pag araw po ng day off natin, kahit na maraming trabaho, pag araw ng day off ay talagang inihahanda po natin yung sarili natin. Kaya dapat wala pong nalilate sa church, mga kapatid. No. Isa po yan sa nais ng Panginoon. Dapat on time tayo. Mga kapatid po, kahit na yung mga nandyan po na nakikinig po through online, no, nandun po sana na talagang ialay po natin ng buong buo ang ating paglilingkod sa Kanya. Okay. Go back to verses 12, 13, and 14. And that will be our number 5, right? Start tayo sa verse 12. Sabi niyan sa verse 12, therefore, brothers, palagi naman siyang nagko-conclusion, di ba? Kanina sa verse 1, nag-therefore na. Dito ulit sa verse 12, sabi diyan, therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. Next verse, for if you live according to the sinful nature, you will die. But if the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Verse 14. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. So number 5, bakit? Why there is no more condemnation? Because our evil deeds destroyed by the Spirit. Yung mga evil deeds natin, mga kapatid, no? Kaya nga 'di ba, may pagbabago mula nung ikaw at ako ay naging Kristiyano. Remember, the old has gone and the new has come. And even right now, God is changing us from glory to glory. Binabago po tayo ng Panginoon every day, every time. Hanggang sa dumating po tayo sa time that we will go in perfection. Pag naunat ang dalawang paa. No? Pag naunat pala ang dalawang paa natin, ibig sabihin, kumpleto na. No? Kasi nagampanan na natin. Pero hanggang hindi pa po nauunat ang dalawa mong paa, kapatid, marami pa po tayong dapat gawin sa mundong ito. And remember, no, may plano, may purpose ang Panginoon at hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. So, because our evil deeds destroyed by the Spirit. Galatians 6 verse 8. Sabi niya diyan, the one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. No, meron tayong pwedeng itumbas dito sa kawikaan sa Pilipino, no? Kasi mahilig tayo sa mga salawikaan ba or kawikaan. Pag sa Pilipino, ang sabi rito, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Yan, no? Oo nga naman. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Kaya be sure, mga kapatid, na ang ginagawa po natin, no, ito po ay nakakalugod sa Espiritu ng Panginoon. Okay, let's go now to, ayan, verse 15. Verses 15 and 16, that will be our number 6. Sa mga nagte-take note po, no. Sabi diyan sa verse 15, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear,
but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. Verse 16, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. So, number 6 natin, why there is no more condemnation? Because we receive the spirit of sonship. Because we receive the spirit of sonship, mga kapatid. No? Alam na natin ngayon kung sino ang tatay natin. No? Sure na tayo ngayon na siya ang ama natin. Kasi ang sabi po sa kanyang banal na salita, John chapter 1 verse 12, sabi niya diyan, yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil meron na tayong karapatan ngayon na maging anak ng Diyos, kaya madali na lamang po tayong lumalapit sa Diyos. No? Kasi nandun na hindi na tayo nahihiya, meron ka ng karapatan no? So, salamat kay Lord. At hindi lamang po yan. Sabi niya doon sa Galatians 4, verses 4 to 6. Okay, sabi niya ulit. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, verse 5, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Hindi niya sinabing some rights, kundi full, totally. Na nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. And verse 6, sabi niya, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Kaya ang Espiritu ng Panginoon ay nakatira sa puso ng bawat isa. Kaya yung puso natin, mga kapatid, ayusin po natin yung puso, kinakailangang maging pusong dalisay, pusong malinis, pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Isang puso na hindi po nilalagyan ng basura. Yan, panatilihin po natin na tayo ay magkaroon ng isang pusong malinis dahil yan po ang tahanan ng Espiritu. Diyan nakatira po ang Espiritu ng Panginoon. The Spirit who calls out, Abba, Father. And then, sabi natin dito kanina, yung number 6 natin, because we receive the Spirit of sonship. Praise the Lord. At ang pang-7 po natin, the last one. And that will be in verse 17. Last verse na po natin. Okay. Last verse and verse 17. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Tagapagmana. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. So number 7, why there is no more condemnation? Because we have inheritance. Salamat kay Lord. Wala man pong ipinamana ang ating mga magulang, mga kapatid. Pero alam po ninyo, meron pala tayong mamamana sa Panginoon. No? We have our inheritance. Tingnan natin, sabi doon sa 1 Peter chapter 1, verses 3 to 4. 1 Peter chapter 1, naging chapter 3 naman. Chapter 1, kaya ako'y nagtaka. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 4. Okay. Sabi doon, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. May pag-asa kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. And then dyan sa verse 4, dyan natin makikita yung inheritance. Sabi dyan, and into an inheritance
that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Kaya wag nating sayangin mga kapatid, hayaan natin na makamtan natin at makita ang inheritance nating ito, naghihintay. Kaya merong naghihintay, sabihin mo dyan sa katabi mo, may naghihintay sa'yo. Oh, may naghihintay po sa bawat isa sa atin. Kasi minsan, no, sinasabi nila, naku, ayoko nang umuwi, wala namang naghihintay sa akin. Oh, may naghihintay para sa iyo at para sa akin. Yan. So, salamat kay Lord. Colossians 1:12, sabi niya ulit, giving thanks to the Father. Asan na yung Colossians 1:12? Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Praise the Lord, no? Kaya qualified na bigyan tayo ng pagkakataon mga kapatid. O sige, punta na kayo doon sa Revelation 21 verse 7. Kasi kanina pa ninyo flash. Ayan, Revelation 21 verse 7. Sabi doon, he who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, we need to overcome at naniniwala naman ako. Sabi rin sa kanyang salita, no, sino yung mga overcomers sa mundong ito? Those who believe in the Lord Jesus Christ. Diba? Yun ang isinagot sa salita ng Panginoon. Kaya I believe na ang isang mananampalataya, we can overcome ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa mundong ito. Kaya mga kapatid, salamat kay Lord dahil tunay po, there is no more condemnation in Him. At ang conclusion po natin, dito po tayo magtatapos sa verse na ito, John chapter 3 verse 18. Na ang sabi, whoever believes in Him is not condemned. Kaya ang sino man na nananalig, nananampalataya sa Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi ka nahuhusgahan. Kung nasa korte sana tayo, acquitted po tayo. Kaya salamat kay Lord. Pero sabi niya, but whoever does not believe, kaya nakakatakot mga kapatid, ang mga hindi naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Kasi ang sabi diyan, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Kaya sa mundong ito na ating ginagalawan, mga kapatid, kailangan ng tao ang Panginoong Hesus. Dahil kung walang Hesus sa kanilang buhay, wala silang magagawa at sila po ay pupunta sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, napakahalaga, hindi lamang po sana tayo yung nananalig, nananampalataya sa Panginoon, nandun din po sana yung desire natin na ihayag ang salita ng Panginoon upang sa ganon, malaman po nila ang katotohanan at makamtan po nila ang biyaya ng kaligtasan. So salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa po sa atin ay nabigyan ng pagkakataon, tayo po ay pinili ng Diyos, binigyan po niya tayo ng chance na maglingkod sa Kanya. Kaya wag po nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon. So kahit na saang lugar man po tayo mga kapatid, patuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nandun po sana na magkaroon po tayo ng desire, total commitment, total obedience, total po na pagpupuri sa Panginoon. Remember, ang team po natin sa year na ito, God is looking for a true worshipers, those who will worship Him in spirit and in truth. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon, lubusan po Diyos ang aming pasasalamat. Dahil pinili mo po kami, binigyan mo kami ng pagkakataon, tinanggap mo kami, Panginoon,
Ibinigay mo sa amin, O God, ang iyong Espiritu, Lord, na siyang nananahan sa puso ng bawat isa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod sa iyo ng buong puso't katapatan. Hawakan mo po ang buhay ng bawat isa. Huwag mong pababayaan ang iyong mga anak. Nandyan palagi, O God, ang gabay mo, ang tulong mo, ang protection mo, Panginoon. Lord, patuloy na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo at sa mga gagawin mo pa po, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating MC.